Ang Kingdom. Na-ban na sila sa Malacanang, guys. Oo, hindi ko alam kung alam niyo na to. Pero kung hindi pa man, eto na, pag-usapan natin. Ang Kingdom ay na-ban sa Malacanang. Sabi yan ni Jason sa. Sabi, our SONA media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. The usual designated space for SMNI coverage inside the House of Representatives at Batasan Complex is reportedly reserved for the Romualdez' owned teleradyo, 630 kHz. Alam nyo, it makes sense. Kung hindi kayo papapasukin sa loob ng zona at tinanggalan kayo ng media accreditation SMNI, it's because suspended kasi ang inyong tawag dito, franchise. Suspended anong gagawin? 'Di ba? Ayaw nyo kasing harapin yung hearing eh. Oh. Sorry kayo. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, CashPay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. In view of this development, we regret to inform the public in general and the Filipino people in particular that SMNI cannot cover the SONA event. Buti naman. Buti naman. Di naman kayo kailangan dun. We have lined up, meron daw silang sarili nila, State of Our Nation Today. Okay. We have lined up our expert basta kampi sa kanila. Basta kampi sa kanila, expert yon para sa kanila. Oo, gano'n lang kasimple yun. Oo. Pero expected naman na natin kung sino tong mga to eh. O si Ana Malindugoy, si Sas, sino pa? Yung mga tao dito, mga retired na general na lagi nilang pinagsasalita. Si Ka Eric, Dr. Badoy, o sino pang i-expect nating bago? Attorney Trixie, si Attorney Glenn, o yan yung mga ano dyan, for sure. Yan na lang yung mga pupunta doon. Mga bayaderos, o yan, yung mga pupunta dyan. Diyos ko naman. Expect pa ba tayo ng bago? What's new? Pero yun, no? Ito yung gusto kong i-highlight dyan. Disapprove sila ng Office of the Speaker at Office of the President. Alam nyo mga kotsero, instead na magpa-victim sila, they should expect it. Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko yan ng sample. Kasi, tulad kanina, yan, nagbalita sila. Ito yung balita. SMNI News yan. No? Sabi nila, bigong mapabuti ng Marcos administration ang buhay ng mga Pilipino sa nakalipas na 2 taon. Base ito sa resulta ng Pulse Asia Survey patungkol sa mga national concerns. Ayon sa isang geopolitical analyst, tinago nyo pa sa geopolitical analyst, si Ana Malindugoy lang naman yan. Mas lumala pa nga ang estado ng Pilipinas ngayon kumpara noong hindi pa nauupong Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Yan yung balita. Panoorin natin. Kasi, ito yung dahilan kung bakit kayo, number 1, kung bakit kayo natatanggalan ng prangkisa. Pangalawa, kung bakit natanggalan kayo ng invitation sa Malacanang. Bigong mapabuti ng Marcos administration ang buhay ng mga Pilipino sa nakalipas na 2 taon. Base ito sa resulta ng Pulse Asia Survey patungkol sa mga national concerns. Ayon sa isang geopolitical analyst, mas lumala pa nga ang estado ng Pilipinas ngayon kumpara noong hindi pa nauupong Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Halos dumoble ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing dapat tugunan ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo
o inflation. Sa June 17 to 24, 2024 survey ng Pulse Asia, nangunguna ang pagkontrol sa inflation sa mga national concerns na dapat aksyonan agad ni Bongbong Marcos Jr. At ito ay may 72%. Ang naturang porsyento ay higit namang mas mataas kumpara noong Setyembre ng 2021 sa ilalim ng Duterte administration na mayroon lamang 41% at kasagsagan pa ito ng pananalasa ng COVID-19 pandemic. Really? Ayon naman sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy, ang mataas sa porsyento sa inflation ay patunay na lumala ang estado ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. So anong ibig sabihin nito? Yung state of affairs ng bansa, ang kondisyon ng bansa, in the last 2 years na nanungkulan si Pangulong BBM, parang hindi nag-improve at nag-worsen pa. Kasi look, inflation 72% out of 100% na na-survey ha. Ang laki niyan, ang taas niyan, that's way beyond 50. Bukod dito, lumalabas rin na may problema ang bansa sa usapin ng ekonomiya. Pag sinabi mo kasing inflation, may problema ka sa ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga basic necessity and basic goods mo mahal. Kaso, mahal sila pero hindi makakope up ang ating mga kababayan kasi ang sweldo mo hindi naman tumataas. Taliwasin aniya ang mga nangyayari ngayon sa inaasahan ng publiko noong panahon ng kampanya. Natin ang iniisip kasi natin during the patapusin election natin sila guys, patapusin lang natin sandali. Wait ang lang. Mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues. Na basic issues ng bayan. These are services basic services. At saka ito yung mga like for example, peace and order. Basic yan sa isang society. Na ibig sabihin sa panahon ni BBM, hindi na a-address at tumataas. Kaugnay nito, tanong ni Malindugoy sa administrasyon, anong gagawin nito upang tugunan ang mga concern ng taong bayan? Para sa Diyos at sa Pilipinas. Game. Puntahan ngayon natin yung data. June 2024 National Survey. Ayan, ito yun. Ito yung basis nila, mga kotsero. Controlling inflation, 72%. Increasing the pay of workers, 44%. Reducing the poverty of Filipinos, 32%. Ito kasi kabit-kabit yan eh. Kabit-kabit kasi ito, mga kotsero. Pag maraming trabaho, mas mababa, mas konti ang mahirap. Tapos, kapag maraming trabaho, mas maganda yung sweldo, mas makokontrol mo yung inflation kasi mayroon kang buying power. So kabit-kabit yan, magkakapatid yan, tatlong yan. Ngayon mga kotsero, sabi kasi ni Ana Malindugoy at saka ng SMNI, kumpara daw sa previous administration, na-address daw itong mga to. Yan, na-address daw yung mga yan. Yun ang sabi ng SMNI at ni Ana Malindugoy. Tingnan natin. Pwede naman tingnan, di ba? Bakit ganun? Andyan pa rin yung inflation. Tsaka yung sahod. Ayan, magkasunod. 2017. 2018. Uy! Mukhang hindi lang bibigyan ng solusyon ni Digong, Kasi, 2018, yun pa rin ang problema ng Pilipinas. 2018. 2021. Ay, hindi. Ito sinama nila yung 2019 dito. Ayan. 2019, controlling inflation, 58%. Oh, so problema na rin pala dati pa. December 2019. November 2020. Controlling inflation pa rin ang problema. September 2021, controlling inflation pa rin ang problema. So, ibig sabihin mga kotsero, kasi ang premise kasi ni Ana Malindugoy at saka ni SMNI, pag hindi mo naayos ang inflation, hindi ka epektibong presidente. Yun yung premise nila eh. Yun doon kasi yung problema sa BBM admin. Hindi kasi naaayos yung inflation. Ibig sabihin, simula 2017 hanggang 2022, hindi rin naayos ni Digong yung inflation. So, hindi siya epektibong presidente.
Hindi pwedeng selective, mga kotsero. Kapag ikaw magbibigay ka ng premise or magse-set ka ng standard na panukat, tapos magse-set ka ng premise na kapag hindi nagawa ito, ibig sabihin hindi epektibong presidente. Hindi pwedeng selective. 'Di ba? Kay BBM lang yan pwede, hindi pwede kay Digong. That's BS. Hindi pwedeng ganun. In fact, mga kotsero, tingnan natin, kasi gusto nilang tignan inflation eh. Itong inflation simula 2015 hanggang 2023. May 2024 pa nga tayo, June. Inflation, October 2018, panahon ni Digong, 6.7. 6.7. Ayan, no? Gaano kalaki yung pinakamataas kay BBM? Nasa 8% yung kanya. Ayan, no? 8.7%. Konti lang ang diferensya. 2%. Kailan mababa ang inflation natin, mga kotsero? 2016, 2017. Yan. Kakaupo pa lang ni ni Digong. Tapos, nag-war on drug siya at kung ano-anong pinagagawa ng niya, hindi ko alam kung anong ginawa ng mga tao niya sa Department of Agriculture. Unti-unting tumaas ang presyo ng bigas. Na umabot yan sa, if I'm not mistaken, hanggang 80 pesos yan per kilo eh. Ano nangyari noong 2019? Rice Tarification Law. Nung nagkaroon ng Rice Tarification Law, nagkaroon tayo ng artificial na pagbaba sa inflation. Bakit? Kasi bumuhos ang imported na bigas sa market. So, bumaba ang presyo, bumaba ang inflation. Pero artificial yan. Bakit? Kasi nga, habang ganito kababa yung ating inflation, dahil maraming bigas sa market, namamatay naman yung ating mga magsasaka. Namamatay yung ating local production. Yung ating local rice producing industry. O production industry. Nag-pandemic. Wala talagang wala talagang tataas diyan kasi naka-price freeze lahat. So, expect niyo na kahit pandemic mababa ang presyo kasi naka-price freeze lahat. Kasi pandemic eh. Ayan. Nung natapos na ang pandemic, unti-unti na nagbubukas ang ekonomiya natin. Ayan na, tumataas na naman ang inflation. Bakit? Kasi nagbabawi naman yung mga negosyante na nalugi ng pandemic, bumabawi sila. Ayan, August 2021, tumataas ulit 4%. Bumaba nung Christmas kasi natural naman yan, mag-aaso sa mga tao pag Christmas, etc. etc. Tapos malaki ang expenditures natin nung January, February, March ng 2022. Bakit? Kasi eleksyon. Maraming bumabiyahe, maraming so umiikot ang pera. Eleksyon. Ngayon, nung pag-upo ni PBBM, July, sana yun, July? June pa lang pala, nag 6% na inflation. So, ibig sabihin, mga kotsero, pababa, nung bago bumaba si Digong, masama na ang ekonomiya natin. Mataas na ang inflation. June 2022 yan. 6% ka na agad. Nasa 6% ka na agad. Tapos, dito na ngayon nangyari yung mga unang kabalbalan ng mga tao ni PBBM. Yung sugar order number 4, tapos yung hoarding ng bigas, tapos yung tao dito, yung hindi pag-order ng Department ng Agriculture ng mga sibuyas, tumaas ang mga presyo ng bilihin. Ang peak niyan January 2023. Yung 8.7 na inflation. Pero mga kotsero, ulitin ko lang. Hindi yan nanatili sa 8.7. Maniniwala ako sa sinabi ni Ana Malindogoy kung hanggang ngayon nasa 8% ang inflation. Maniniwala ako kay Ana Malindogoy kung hanggang ngayon nandiyan pa rin sa mataas na numero ang inflation. Hindi eh. Bumaba kayo. Punta tayo sa present. June 2024, 3.7% ang inflation. Bumagal siya. In fact, mga kotsero, June 2024, pre-pandemic na nga tayo halos eh. January 2018, 3.4.
Pre-pandemic na tayo, mga kotsero. Ito yung panahon bago nagtaasan ng presyo ng mga bigas ni Digong noong 2018. Meron pa nga isa, nasa 2.8 January 2024. 2.8 ang inflation. Bakit mataas sa survey? Bakit mataas sa survey yung inflation? Bakit 72%? Alam nyo mga kotsero, ako naniniwala ako na the media played a role dito sa mindset na meron ng Pilipino dyan. Seriously. Alam nyo bakit? Kasi alam nyo mga kotsero, for example, kapag nagtaas ang presyo ng tawag dito, ng kuryente, lahat ng media yan ay ko-cover. Lahat. So, iisipin ngayon ng mga tao, ang taas ang presyo ng bilihin. Hindi naman nila binabalita pag bumaba eh. Diba? Kailan kayo nakakita ng media na binalita yung pagbaba ng presyo ng bilihin? Wala naman nagbabalita eh. Update lang. Halimbawa, sasabihin sa balita, this week, tataas ang presyo ng gasolina ng 2 piso. Tapos, the following week, sasabihin, this week, bababa ang presyo ng 2 piso. Na-highlight ba? Hindi. So, si media has a condition, kinondisyon ng media yung isipan nating lahat na ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Pero kung tutuusin, bumaba na siya. Hindi lang nararamdaman kasi nga, ang kondisyon sa utak ng taong bayan, hindi, mataas pa rin. Baka hindi pa alam ng mga tao na bumaba na sa halos 40 pesos ang bigas. Diba? May nagbalita ba na halos bumaba na ng 40 pesos ang bigas? Ano yung pinapakita nila sa media kapag ang balita yung bigas? Yung mahal. Yung mahal, di ba? Ang pinapakita nila, yung mga hindi masyadong binibili kasi mahal. Yung mga, mga jasmine rice, Japanese rice. Yan yung mga pinapakita nila. Mga mahal talaga. Ako mga kotsero, ako personally, hindi naman ako bibili ng murang bigas eh. Ang bibili lang niya mga murang bigas, yung mga nasa karinderya, tsaka yung talagang hikahos. Yung mga hikahos talaga. Yun, gets ko yun. Walang problema dun. Okay lang yun. Pero ako, mga kotsero, bibili ba ako ng para sa pamilya ko ng ganong klaseng bigas? Hindi. Ang dapat, mga kotsero, ang tingnan natin kung lumaki ba ang middle class o hindi. Huwag niyong tingnan yung presyo. Kasi yung presyo, mga kotsero, ang presyo ng bigas, ang presyo ng pagkain, nagbabago talaga yan. Depende sa supply and demand. Hindi naman stable yan eh. Ang tingnan mo, kung lumaki yung middle class, kung mas marami yung nakaka-afford ng mahal. Diba? Yun ang tingnan mo. Lumaki na ba ang middle class natin today? Kasi kung lumaki ang middle class, mas maraming may pera. Mas maraming may afford. Lang yan. Mga kotsero hindi naman sa inaano, pero susundan ko dito yung logic ni Attorney Gadon. Ang daming may kotse. Ang daming bumibili ng kotse. Nagtatraffic na nga ang Maynila sa sobrang daming kotse. Actually, mga kotsero, having a car sa Pilipinas, kung tutuusin, it's a luxury. Luxury yan eh. Luxury magkaroon ng sasakyan sa Pilipinas. Kahit murang kotse pa yan, kahit yung mga sasakyan pa yan na yung mga tigsa 700,000 lang na 4-door sedan, luxury pa rin yan kasi mahal ang gasolina sa Pilipinas. Pero mga kotsero, tingnan mo naman, ang daming bumibili ng sasakyan. Dami rin naka-big bike. Dito sa lugar namin, dami naka-big bike. Alam niyo yung sinabi na yan ni Attorney Gadon, maraming pumupuna sa kanya diyan eh. Diyan sa statement niya na ang dami-daming tao sa mall, ang dami-daming bagong sasakyan, etc., etc. Maraming pumupuna sa kanya doon kasi parang sinasabi na ang stupid daw nung pagkaka-analyze ni Attorney Gadon. Pero alam niyo mga kotsero, may punto siya doon. Masyado lang sigurong simplistic yung pagkaka-deliver. Pero may punto siya doon.
Huwag niyo titingnan yung inflation kasi inflation, unstable yan. Yung presyo ng bilihin, unstable yan. It's a moving target. Ang tignan nyo, yung buying power ng Pilipino. O magkano na bang natin? GDP per capita. O, $4,000? Of course, maliit pa tayo sa ASEAN kung tutuusin. Pinakamalaki dyan, Pinakamalaki dyan yung tawag dito. Singapore, Ito dapat yung ini-explain ng PCO, Ewan ko ba't di nila ginagawa to, Philippines to achieve upper middle income status in 2025 with adjustment in 2024 GDP. The 6 to 7% is quite high growth that still fall within the realm of possibility for Okay. $4,500 ang GDP natin per capita. 200,000 pesos? 200? Ang GDP natin per capita? 200,000 pesos? So, ibig sabihin, dumadami na yung upper middle pa nga Upper middle, hindi ka pa middle income. Upper middle. Ano ba, merong study. Sa Pilipinas daw, considered ka na rich kapag kumikita ka ng 200,000 a month. 250 to 200 to 250,000 a month. Rich ka na nun. Pero dito, hindi pa. Upper middle ka pa lang. Upper middle. 6 to 7% ang GDP growth natin. Actually, yun din ang balita. Kahapon. Isa tayo sa may pinakamagandang economy sa Southeast Asia. Kaya fake news yung sinasabi ni ng SMNI. Hindi nila naman sinasabi itong mga ganito May nagbalita na ba ng ganito sa media? May nagbalita ba ng ganito sa media? Growth rate natin is at 6.1%. Talo pa natin si China. Si China is around 5.3, 5.4 if I'm not mistaken. Si China. According to Marcos Economic Managers, the average growth rate of 6.1% from the third quarter of 2022 to the first quarter of this year, eclipsing regional peers like Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. IMF and ADB, so International Monetary Fund tsaka Asia Development Bank, echo this optimism, both projecting at least 6% growth for the Philippines in the next 2 years. Talo pa natin si China. Paano ngayon yan? Binabalita pa ba to? Binabalita ba to ng media natin? Binalita ba to ni SMNI? Siyempre hindi. Ito pa. Optimism ng Pilipino. 44% of adult Filipinos say their quality of life will improve in the next 12 months. July 7, 2024 yung balita. Survey yan ng SWS. Binabalita ba to? Hindi. Hindi binabalita to. Mga kotsero, kung ang Pilipino, kung totoo ang sinasabi ni Ana Malindogoy na ang Pilipino hindi masaya sa Marcos administration, ba't may ganito ka? 44% of adults. Almost majority. 44% say it will stay the same. So 44 ang projection nila mag-i-improve ang buhay nila. 44% ang sabi, sakto lang, ganun pa rin. 7% sabi, hindi, lalala to. 6% sabi, wala akong sasagot. Malamang mga DDS, ito sila, mga 7%. Dito kasama sila Ana Malindogoy. Diba? Diyan sila kasama. Diyan sila kasama. Yung mga 7% yan, sila Attorney Harry Roque. mga taga-kingdom. Yan sila yan. Ganon. Diba? Hindi na babalita itong mga ganito Nakakatawa nga unemployment lowest in almost 2 decades. February 7, 2024. 3.1% ang unemployment rate noong December 2023. Alam nyo mga kotsero, kaya ang hirap paniwalaan ng survey sa Pilipinas. Kasi, alam nyo kasi mga kotsero, ang Pilipino may victim mentality. Pag tinanong mo yan, hindi ang sagot nila base sa emosyon nila.
Base sa emosyon nila. Di ba? Or base sa gusto nila, sa ideal nila. Or kung gusto nilang pa-victim, yun yung sabihin nila. Ganun. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya mga Enrique Rason, ito, nag-in-interview siya ni Tunying kahapon. Pinanood ko yung interview. Sabi niya, tao dito, dati daw, walang policy para sa pagpapalago ng ekonomiya. Dati. Ngayon daw meron na. Ngayon naglalagay sila ng policy, dati wala, kung ano-ano lang. Ngayon nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ng problema. Enrique Rason to Isa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. Tapos, yung mga nagtatawag daw sa kanyang crony, ito yung sagot niya. 30 years na kami nag-i-invest sa Pilipinas kahit anong administrasyon, pero ngayon nilalakihan namin ang investment kasi maayos ang policy. Nakikita mo na si BBM. Gusto niyang palakihin ang economy at tumago ang market. Tapos, sabi niya, hintay lang, be patient. Medyo mabigat ang trabaho niya, bigyan natin ng kaunting pasensya. Siyempre naman, mga kotsero. Kasi, alam nyo kasi, ito kasi lalo itong mga DBS. Lalo itong mga DBS. Akala mo, yung mga milagro, yung mga proyekto, natatapos kinabukasan. Ganun sila Kapag sila manita, akala mo, yung improvement, magic. Diba? Akala nila, pag sila nagsalita, akala mo yung, tao dito? Yung progreso na inaasahan ng bansa magic na parang mangyayari kinabukasan. Ouch, Mr. Rezon exposed the failures of the Digong administration. Oo nga, no? Oo nga. Oo nga, no? Parang in-expose nga dito ni Razon yung problema ng Digong admin. Kahit, dati daw wala Dati daw, ngayon daw may policy ng maayos, dati wala. Kung ano-ano na lang. So kaya pala ang taas ang inflation. But anyway, ayun. Di ba? But anyway, going back to my point kanina. Kung magsalita to mga Duterte Balahura supporters, akala mo kapag nag-inaugurate ka ngayon ng tulay, bukas tapos na yung tulay. Ganon. Or kapag nangako ng investment galing nagkaroon ng pledges abroad, dapat bukas nandiyan na. Ganon sila ganon nila fine-frame ganon nila ikinukwento yung kanilang mga propaganda. Pero kung ibabalik mo sa kanila yung tanong, halimbawa, nag-pledge si China $25 billion para sa Pilipinas. Ano nangyari? I-change topic nila. Nasaan na yung bigas? Diba? Nasaan yung bigas? Pag tinanong mo sila, pag sinabi nila na na wala namang nagagawang infrastructure projects ngayon din sa Marcos administration. Tapos pag binalik mo sa kanila, ano nangyari doon sa Mindanao Railway? Sabihin lang, hindi, 20 pesos na bigas. Hindi, 20 pesos pa rin. Mahilig sila sa motherhood statements. Ganito talaga ngayon sa bangag admin. Ganyan ang bangag admin. Ganyan. Pag sila yung siningil mo, wala silang sasagot. Anong flagship project ka natapos ng Digong? Using the pledge of China. Wala silang sasabihin. Duterte legacy nga ng partnership ng Pilipinas sa China, yung yung Pogo. Kaya mga kotsero, deserve talaga ni SMNI matanggalan ng Number 1, deserve talaga nila matanggalan ng prangkisa. Number 1. Number 2, deserve din ninyo SMNI na matanggalan ng privilege sa zona. Tutuusin. Kasi wala naman kayong babalitang maganda. Hindi obvious naman kasi yung pagiging bias nila. Hindi na nga sila sumusunod sa wala na nga silang journalistic integrity. Alam niyo 'yon, journalistic integrity. Yung ibabalita mo yung
both sides ng isang storya. Hindi lang yung gusto mong i-highlight. Wala na sila noon. Nung kay Digong, oo, meron pa siguro. Parang gusto ko nang i-doubt kasi syempre Digong yung presidente noon, kailangan ipagtanggol talaga. So, mukhang ko-questioning ko na rin ngayon yan. Nakakatawa lang talaga maningil tong mga DDS. Kasi kapag pag sila ang siningil mo, anong sasabihin nila sa'yo? 2018 pa yan. Panahon pa ni Digong yan, iba na yung presidente ngayon. Akala ko ba sa inyo yung best president? Diba? You should be able to back it up. Kung siya yung best president, dapat sa lahat ng aspeto, mahusay yung ginawa niya. Kaso hindi eh. Meron ka rin 6.7 na inflation noong 2018. Nakaproblema din sa bigas noong 2018 eh. Tapos kailangan pang gumawa ng batas ni pangalan niya, Cynthia Villar, para isalba yung imahe ni Digong. Imagine, ganun kawalang hiya yung panahon noon. Para lang isalba yung imahe ni Digong. Kailangan gumawa ng batas na magpapabango sa kanya. Oo, yung rice tarification law. Sinulat yun ni Cynthia Villar during the time na sobrang taas ng and kay Cynthia Villar mismo nang galing. To prove her point na rice is a political crop. Ang sabi niya, nung mataas ang presyo ng bigas, doon nasira si Digong. Kaya sinulat namin yung rice tarification law. What the hell? Ganun ka humaling ang mga tao kay Digong nung siya yung presidente. Bulag talaga tayong lahat, mga kotsero. Ay, wala ko. At least ako, bulag ako nung panahon na yun. I can say that with a straight face because, totoo naman. Hindi ko naman hindi-deny yun. Kasi nga, it's the greatest scam in the Philippines, seriously. Nung panahon ni Digong, it's the biggest, most organized scam in the Philippines, I think. Yung universal healthcare na yan, pansinin nyo, nung panahon ni Digong, never siyang in-implement. Tapos ngayon, pinupwersa ng mga DDS i-implement ni PBBM. Walang hiya kayo. Nung hindi nyo kayang i-implement, ang dami nyong excuses. Nung hindi nila kayang i-implement. Ngayon na hindi na sila nakapwesto, pinupwersa nila yung Marcos administration, implement nyo na. Yung jeepney modernization na yan. Yan lintik na jeepney modernization na yan. 2017 pa yan. 2017 pa ho yan, mga kotsero. Yung jeepney modernization na yan. Ilang beses ko na na-topic yan eh. Yung jeepney modernization na yan. 2017 pa ho yan. Never siyang na-implement. Lagi nilang sinususpend. Every year, sinususpend nila. Every year sinususpend. Bakit? Kasi every time mag-e-election, nagagalit yung mga jeepney driver. At ayaw masira ni Digong. So, sinuspend nila yan every year. Hanggang sa nung umupo na si PBBM. Wala nang choice kung hindi i-implement siya. Kasi 2017 pa lang, nasususpend na siya. Tapos ngayon nagre-reklamo yung mga jeepney driver kay PBBM. 2017 pa lang, hinihikayat na silang mag-cooperative. Hindi in-implement ni Digong. Bakit? Kasi masisira si Digong. Maraming nagkompromiso nung panahon ni Digong. Tanggapin natin lahat yun. Pati mga moral nating mga Pilipino, kinompromiso natin nung pumayag tayong patayin kahit sino na lang. Kahit walang ebidensya ng pagtutulak or lumaban, pinagpapatay. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. And pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?